Pito, Lizas Mags, Hello Kitty Jr. at Tambaloslos kabado ng ilabas ang mga ebidensya patungkol sa pagiging korap nilang opisyales at lalo na sa pagiging mastermind at protector di umano ng mga ito patungkol sa pulveronic issue. Wala na nga ba silang takas dahil matapang nang isiniwalat sa publiko kung sino ba talaga ang totoong masterminds at protector ng mga kalokohang nangyayari ngayon sa palasyo at sa bansang Pilipinas. At bakit ang taong bayan ang kawawa dahil sa mga kabulastugan ng mga pulpolitiko na mga ito. Sa kabilang banda naman ay hindi nga tinatanan ni Tatay Digong na ilabas pa ang mga baho ng mga ito dahil kahit patuloy ang paninira ng mga ito sa pangalang Duterte ay hindi sila nagpapatinag dahil ang nasa likod nila ay ang taong bayan na nakasuporta sa kanila since day one. At heto naman ang opinyon ng ibang mga netizens. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. God does not desire to be our part-time God. He invites us to let Him into every aspect of our lives. And doing so is the best way to remain on the path He has set before us. If we only seek Him some of the time, we'll spend the rest of our time wandering off and then trying to find our way back. But if we seek Him at all times, He will show us the way in all situations. Dapat suspindihin ang operasyon ng Lotto hanggang di pa pinapalitan ang corrupt official. Ayaw kasing umalis, gusto manatili sa pwesto. Pagka nag-executive session, sasabihin lang ni Mr. Robles, magkano kayong lahat? Case closed. Pakal na lang ni Robles yan, ma'am. Tapos gusto rin makahat. Pati nga sa President Action Center, may sindikato kurakot yung mga GL o guarantee letter para sa mga supplier at nagbibigay ng quotation hindi rehistrado sa Security Commission. Totoo pala na diktator kawatan sinayang nila ang Yedong Marcos, salamat Mama Harlika. Lahat ng katas ng Pilipinas mapasakamay ng pamilya ni BBM. Hala, paano kaya kung siya ang nailagay na Bangko Central Governor? Wala pala ito, allergy ng salapi. Second year term of BBM up to June 2024. This year is very 100 times long to stay pa. Anyway, God knows what to do. Evil deeds of two. Remember, respect the Constitution, which is the expression of your sovereign will. The government is your government. It has been established for your safety and welfare. Obey the laws and see that they observe by all that the public officials comply with their duties. At heto naman ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! The lucky winner shared that she placed the bet since the number 28. Okay, hindi yan ang binahanap ko. Yung tungkol sa pag-claim niya ng pera. Okay lang ba yun? Basta ang sinasabi dito ng PCS ko, kinlaim daw yan ng loan better na yan the next day. Diba? So kung the next day, December 28, nanalo, then December 29. So ang question natin ulit, which is obviously na sinungaling na nga sila, pero for the heck, para magkailinuan tayo, kung December 29, kinlaim nitong peking, ng winner na ito, the peking winner, di ba dapat December 29, kung 29 niya na kinlaim, dapat on that day ay pinost ang picture. Pero bakit kahapon lang o one day ago ang picture? Okay? So, obviously, mga kababayan, malinaw pa nga sa sikat ng araw na binababoy tayo ni Lisa at ni Robles. At yung executive session na yan, dapat nga hindi na executive session na yan. Dapat iparinig nyo sa taong bayan. Kasi during that executive session, meron pang pwedeng mabayaran dyan. Pwede pang si Mel Robles magsabi, baka naman, wag na akong susugin, senators. Okay? Bibigyan ko na lang kayo tig 50, 600 ba yun million? O bibigyan ko kayo tig 200. O kaya, para hindi yun na ako pwedeng 200 million, 300 million. Every week, every other day, merong nananalo sa Lotto. So, sino to?
Hindi lang itong, kasi doon sa ano ni Tulfo, ang gusto ng malaman sa executive session, itong babaeng, ito yung edited photo. So hindi lang yan, dapat yung 433 noong 2022, doon umpisahan ni Tulfo and the rest of the senators. At yung mga nananalo every other day o every week, dapat yun ang susugin, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Alright? Okay. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kung matinulang ang gobyernong ito, napakadaling hulihin. Kung yan ba ay yung cheque na yan, na i-deposit ba dito sa ano na yan? Sa bangko ng loan better na yan? Sino ba itong taong to? Mayroong bank secrecy law. But I believe, kung kailangang i-waive ito, i-waive o gamitin ang I don't know kung ano lang ang batas ang dapat gamitin siya. Sa kapakanan ng taong bayan na malaman kung totoong tao ba talaga yung mga nanalo, which is ngayong araw na ito, napatunayan natin na walang nananalong tao. Dahil ang pinipresent sa atin, mga palangga, ay edited at kinuha lang ng mga model sa like katulad ng kamiseta clothing na yan. Okay? At yan po, sa kapapasok lang ninyo, tanggalin muna natin ito. Okay, ito ba yun? Ayan po ang website ng kamiseta. You see yourself. Go to the website later on. Okay, dyan nila kinuha. So definitely, lahat ng pinupost ng PCSO, simula nang pumasok si Robles, ay dapat tignan. Baka yung unang panalo pa lang. Okay, kung meron lang talaga tayong, kunyari, tayo ay may, I think hindi tayo, dapat kung matino ang government, sila dapat ang magbe-verify niyan, ang magche-check kung totoo yung mga pinopost ng PCSO. Pero how can they verify? Halos lahat ng mga tao sa gobyerno kasabwat ni Lisa. Kaya nga, good thing na mayroong netizens, tayong lahat. That's the power of social media, especially yung magaling sa technical, na magche-check na kung edited or not. Napakagaling ninyo. Kaya ito yung power natin. Power ng taong bayan. Kasi kahit anong sigaw natin, kung kasabwat ni Lisa ang taga-ombudsman, kasabwat ni Lisa ang taga-COA, magkakasabwat sila, mga putang ina nilang lahat. Sino ang kakampi ng bayan? Okay? Di ang fair lady nyo. Pero anong power ko? Wala naman tayong political power. Ang power lang natin, yung ngangabels ko para i-share sa inyo. So if I were you, mga kababayan, wag na kayong tumaya ng loto. Remember, sinabi ko sa inyo na wag yung mga OFW, di ba? Tina-target ni Robles yan at ni Lisa para right on your fingertips, tataya kayo. Yung online betting, yung recently, kaano lang nila, yung kaka-release lang nila yung nag-dry run sila, nag-test run sila nung December. At isa dun sa pinag-usapan na hindi sila, kung tama ang pagkakaintindi ko, na supposedly ay hindi sila nag-test kasi ang test run na yun kasi hindi approved ng GOCC. Kumbaga meron na supposedly permit not GOCC, ng Office of the President. Okay? Hindi na aprobahan ni Kuting, hindi sila nangingin ng permiso to start that test run na yan. So, di ba inulat natin yan sa inyo na ang intention nila ay talagang gatasan ang lahat ng mga OFW at kukunin yung mga information ninyo at gagamitin sa mga kabalbalan nila sa election. And mga kababayan, di ba? Sinabi ko na how come na they offered 500 million ba? I think total of 1 billion ang in-offer nila. So 500 million ang unang offer nila dyan sa loto na yan, online, okay? Yung online na yan, noong December. Okay? Ngayon, mga palangga. Dali lang. Hindi ko lang kung magkano. Tama ba yung ko? Okay. Diba? Ilang magkano? Ilang 500 million ba yon? Okay. Yeah, ito yung hawak mo, ipanalo mo. Okay? Ito yung mga pautot ni Robles. Hawak mo, ipanalo mo. So definitely, sinabi ko sa inyo na scam yun. Okay? Yung trial nila, talagang OFW ang target. Sabi ko nga,
paano mo sasabihin na yung mapapanalunan mo ay exact amount? Let's say 1 billion. Okay? Di ba yung sinasabi nila, 500 million pala, 500 million. Ngayon, sinabi ko nga sa inyo, paano mo ma-sure sa mga mananaya, bigla mong sasabihin na, mananalo kayo ng 500 million dito sa bago nating pakulo na online betting na ito, online lotto na ito, 500 million. Paano mo i-sure na 500 million ang ibibigay mo? What if walang tumaya ng total of 500 million? Saan mo kukunin yung 500 million, Robles? O what if naman ang tumaya 10 million? O di lugi na naman yung mga mananaya. Ito, for the sake of this argument. Ngayon, and the fact na yung total ng taya ng loto ay hindi naman yun lahat ibibigay sa mananalo. Di ba? Sa mga logistics. And what? Ano ba ang intensyon? Kaya nga pinangalan dyan is Philippine Charity Sweepstakes. Di ba? Bakit yan? Kasi ang part of it ay mapupunta sa charity. Ano ba mga charity na ginagawa ngayon ni Robles ng kanyang ng loto? Wala. 'Di ba? Wala. Ano ang binibigyan nila ng mga charity na yan, mga palangga? Puro what? Ang ginagawa ni Robles, imbis na magtutok sa mga charity institution, nagbabiyahe siya all over the world para what? Ayon sa ating puting ahas, magbitbit na mga bag dahil yun ang utos ni Lisa para i-deposito sa kanilang mga offshore accounts. Yan po ay ayon sa ating puting ahas, and also maghunting sa akin para gurgurin si Maharlika at pinatungan ng 10 million ang ulo ko para tumigil na ako sa kadadaldal. Alam mo, titingnan natin dito sa archives ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Sa history pala ng charity sweepstakes, mga palangga, ewan ko, siguro yung iba alam nyo na sa inyo. Sabi dito, nag-start pala ito ang loto noong 1833 pa. Okay? At actually, isa sa mga nanalo, unang nalalo noong mga panahon, noong 1892 ay si Dr. Rizal. Okay? Nanalo si Dr. Rizal ng 6,200 pesos. 6,200 noong 1892. Even while on exile. At itong winning money pala ni Rizal ay i-donate niya sa mga educational project. Okay? So hanggang sa nagkaroon ng revolusyon, di ba? Okay? Then, noong 1930, mga palangga, okay, etong nagkaroon ng revolusyon, di natigil, so nirevive nila noong 1930s. Okay? Then, noong 1932, yung pinakaunang sweepstakes draw na ginanap o ginawa ng gobyerno, kasi kailangan nila ng funds Kailangan mag-raise ng funds ng gobyerno noong 1932 para suportahan ang mga Filipino youth through what? Yung Philippine Amateur Athletic Federation during that time. Yun yung beneficiaryo ng PCSO, ng loto na yan. So that was 1932. Kaya ko binabanggit to sa inyo kasi ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes, ang intention niyan ay para magkaroon ng fund para dito sa mga institusyon, mga charitable institution, they are charitable institution na magbibigay ng help dito, like sa binanggit ko kanina, yung Young Youth Federation. Then nakalagay dito sa mga Philippine Anti-Tuberculosis Society. This was history during that time. Okay? At ang iba-iba pang mga institusyon ng ating lipunan na kailangan tulungan ng PCSO. Kaya ipinanganak ang loto. And it's the same thing in America. Ganun din ang konsepto. Kasi dito lang naman yan kinuha Diyan na naman, copycat lang naman lagi. Okay? Laging copycat ang mga taong nasa gobyerno. Tapos, pero maganda mag-copycat kung ang intention mo ay para sa tama. Pero, copycat na nga, pero ang intention para mangamkam. And only the government or the administration of Puting and Ahas and Langka o Mel Robles ang nagpanalo in history ng buong mundo ng 432 winners sabay-sabay. At yan again, ang kailangan tutukan. You know what?
Malinaw pa sa 600 million % na si Robles ay nagkasala sa taong bayan, nagnakaw, binalahura, binaboy. Dito pa lang sa pag-amin niya na edited ang taong iniharap ang damit. Pero ang totoo, yan po inedit nila ang tao dahil model ng kamiseta. Yan. So ngayon mga palangga, yung history ng loto ng ano na yan, ng PCSO na yan, mga palangga. Hanggang sa noong 1935 ay inaprobahan ni Manuel L. Quezon, okay, President Quezon, yung Act 4130, di ba? Kung saan, mga palangga, na-create o ipinanganak na nga yan yung the Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga. Okay? So, okay. So, yung istorya ng PCSO, ng charity sa atin sa Pilipinas para ma-improve yung life, yung situation ng ating mga kababayan, diba? Na makakalikom, ang PCSO ay makalikom ng pondo para ilagay. Di ba lagi yung pinaulit-ulit sa inyo? Nasaan yung mga tulong nyo sa mga dialysis patient? Sa may mga problema sa kahit anong sakit. Okay, mga kabataan, mga elderly. Wala. Supposedly, yan ang nakikita nating project ng PCSO. Ano nakikita nyo? Maya-maya may pinapanalo. Abala sila sa pagpapanalo kasi alam ni Lisa na hindi na sila magtatagal sa kanilang nakaw na pwesto. With the help of Smartmatic, according to Attorney Glenn Chong, sa kanyang affidavit na pinorward sa COMELEC. Kaya itong administration na ito ay administration ng dorobo. Kaya sabi ko nga, whether ikaw ay putla, puti, dilawan, pinklawan, mag-a-agree tayong lahat dito na dapat nang tapusin si Marcos Jr. at lalo na ang kanyang asawang si Lisa Ahas Aranta Marcos at ang kanyang mga kaalipores. Number 1 dito si Robles. By the way, si Robles po ay pina-report ko yan dito sa police. Okay, nakatimbre na pangalan yan. Dahil nga, ayon sa akin puti nga, siya ang binigyan ni Lisa ng power to gurgurmi. Okay? Sa halagang 10 million. Nung una, billion ang offer sa akin. Bakit bumaba yata? Di ba? Oh. Anong 1.7 million isang buwan ang pinalulunan? Okay, isang buwan. 1.7 billion. So ngayon mga kababayan, itong nangyayari dito sa loto na yan at sa gobyerno ni Kuting. Para tayong ang Pilipino, pinapatay kayo ng dahan-dahan. Actually, hindi dahan-dahan, biglaan. Dahil sabay-sabay. Lahat, di ba? Yung ulat ko sa inyo sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs, lahat. At sino dito? Bakit? Di ba? Even si Robles ay laging bit-bit ni Lisa sa kung saan na bansa sa kanilang state visit. Nalala niyo yung vlog ko nung binitbit ni Lisa, si Robles sa New York? Sabi ko nga sa inyo, bakit nakabitbit yan? Ano ang role ni Robles sa New York? May bolahan ba ng loto doon? May charitable ba siyang gagawin doon? Wala. Kasi ang role ni Robles sa gobyerno ni Lisa, hindi lang sa PCSO. Ayon ito sa ating mga informante, ay bagman niya, tagahakot ng pera nating lahat. Ano nga naman ang asahan mo sa Department of Justice kung mismo yan ay kasabwat ni Lisa? Ano nga naman ang asahan mo sa Ombudsman? Tahimik sila ngayon. Lahat itinalaga na. Ano gagawin natin? Pababayaan nyo na lang na ganyan? Anong ginagawa nyo? Military men in uniform. Na kayo ay makapangyarihan. Speak up day. Now na. Alam nyo, sa mga nagsasabi na, yung iba, syempre, mga DDS supporter, naantay na lang natin, para makapag 2 years si Kuting, para makapag si Inday, kung siya ang papalit, ay pwede siya magre-election. Ako tatanungin mo, no. Bakit pa natin aantayin? Kung kailangan ng buhatin ni Kuting at lahat silang mga hayop na yan, si Lisa, bakit pa antayin natin mag-re-election si Inday? This is just me. So, kung ganun ang thinking natin, mga palangga, pare-pareho lang sila.
Ibig sabihin, gusto ng power tuloy-tuloy. You know, pababayaan nyo to pag hanggang June, ganitong ginagawa sa atin. Kung mapapalitan si Kuti ngayon, but whatever means, military intervention, o people's intervention, o whatever intervention, mga palangga, I am the happiest person in the world. Kung ano man ang magiging kapalaran ni Kuting, dahil itong mga hayop na to, may basbas ni Kuting to. At kung wala man siyang basbas at ang kanyang asawa ang promotor, ibig sabihin si Kuting, si Marcos Jr. ay bangag. Hindi na ako makapag-antay pa dahil antayin natin maka 2 years si Inday dahil sa Constitution dapat maka 2 years siya para sa 2028, you know, mag-re-election. Kung sino man ang papalit, sabi ko nga, whatever intervention, then let the people decide. Diba? Kung sino ang susunod. Well, again, meron tayong problema na naman dito sa ating COMELEC dahil yan pa yung hayop na Garcia na yan, kasabwat din ni Lisa. Lahat kasabwat nila. Bakit ko alam na kasabwat, di ba? Kaya nga kami nagsasalta ni Attorney Glenn Chong dahil ang sabi ni Lisa sa amin na i-push namin na manalo si Kuting at pinush namin yung electoral protest ni Kuting laban kay Robredo during that time. Kasi sabi ni Lisa, kapag napo si Kuting, aayusin ang election, ang botohan sa Pilipinas na magiging malinis at ilalagay niya si Glenn Chong. Pero hindi niya nilagay si Glenn Chong kasi, you know, ang gusto ni Glenn Chong is maayos dahil, you know, ang history ni Glenn Chong sa pakikipaglaban ng Smart Mate o sa Pandaraya ay hindi niyo matatawaran. So ngayon, nilagay niya si Garcia kasi nga operator kasabwat ni Liza Smugs. Ayon yan sa ating mga putingas. So saan kayo pupulutin? Mga palangga, ang number one na naapektuhan, actually lahat tayo eh. Lahat ng may mga pamilya, lahat ng mga Pilipino na may concern sa nangyayari sa Pilipinas. Imagine mga pukinangin. Tingnan mo si Robles, harap-harapang nagsisinungaling. Okay? At inamin din niya mismo na i-edited yan. Sasabihin niya, totoong tao, yan. Oh, malinaw pa sa sikat ng araw. Na what? Ninakaw nila sa kamiseta. So nasa mga ninyo mga palangga, nasa mga kamay ninyo kung paano natin sila palagbasin. Ako di ba nakita niyo, 1 taon na ako dito. Mahigit na ako 1 taon na nagsasalita, di ba? Una ako lang. Pinagtatawanan niyo pa nga ako, di ba? Ang sinasabi ng iba diyan, hindi lang nabigyan ng posisyon. At now tignan niyo ang mga sinabi ko sa inyo, even before, dito sa PCSO na to, isa to sa mga expose ko first quarter of the year of 2023. Pinagtatawanan ako ng iba, ayaw niyong maniwala. Akala niyo, ay bitter lang yan, hindi nabigyan ng posisyon. Eto na. Kitang-kita na ng inyong mga mata na ini-edit, binababoy, niluloko tayo, maya-maya may nananalo. And I'm glad dumami tayo. At ano ba yung goal natin dito mga palangga? Ano ba ang goal ko? Tama na. Tapusin na natin ang buwaka ng inang Marcos Jr. dahil hanggat nandyan si Marcos Jr. na nagpupulburon kasama ang kanyang mga classmate, katulad ni Lagdameo na nagpupulburon din. Mismo si Abel Bacudio, sinasabi niya yan sa akin, na nagpupulburon yan, sumisinghot yan si Lagdameo. At ang mga kaklase ni Kuting, habang nandiyan si Kuting, patuloy na maghihirap ang Pilipino. Doon pa lang sa mga, lalo na kayo yung mga tumataya sa loto na umaasa kayong manalo, imagine niyo minsan hindi niyo tinitipid niyo yung pera ninyo, hindi kayo kumakain. Yung iba dyan, ganun eh. Hindi kumakain ng, imbis na ibili siguro ng ulam, ay hindi, ano na lang ako, toyo na lang ako, may itlog ba kasi manalo ako sa loto. Maaaring ganun yung nasa isip ninyo. Nagbabakasali kayo manalo. Wala namang masamang magbakasakali. Kahit naman ako dito sa Amerika, nagbabakasakaling manalo. Pero dito sa Amerika, iba. Recently, yung nanalo ng 2 billion dito sa Amerika, I think ang pangalan niya is Filipino name or Edwin, I forgot the name. But anyway, sa una, pag nanalo dito, hindi ka agad nare-release yung identity. Okay? Identity. But later on, like after a month, 2 months, 3 months, siguro ay nare-release na. Bumili siya ng bahay sa Altadena, sa Beverly Hills, at kung saan pa.
Open talaga, talagang may nananalo kaya dito tumataya ako ng, bonggang-bongga, okey? Hindi kaya si Avel ang source ng pulboronic video, sabi ni Judy Ann Barquilla. No, 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 hindi siya. Okay? So ngayon, mga kababayan, inahamon ko kayong lahat. Lahat kayo, i-share ninyo ang mga nangyayari sa atin bayan. I-share ninyo yung katatapos lang na hearing na pag-amin na harap-harapang binababoy ang kinabukasan ng inyong mga anak. I-share ninyo sa inyong mga pamilya. Kasi darating ang panahon, soon, okay, sooner, matatapos natin ang kahayupan ni Marcos Jr., lalo na yung kahayupan ni Lisa Ahas. Okay? Sabi ni Chino Mira Bueno, kamiseta should sue. Sabi ko nga kanina palangga, PCSO for violation of copyright law, publication without consent. Exactly. See? So, for sure, alam na ng kamiseta ngayon. 642 at 6D, madam, nakataya. Okay? Dapat tanggalin na ang mga salot na yan, itim ang mga kalampuso, sabi ni Mary de la Cruz. Tagal na tinatayaan ko, dapat lumabas ang alaga ko, 26 years na, wala palya. Yan, madam, sabi ni Palangga, hindi ka na nga mananalo. I'm not being negative or pessimistic na. Paano ka nga mananalo kung sila ang nananalo? Sabi ko, kung kaya nilang i-edit itong mga, yun ang pagpapagurgurin yung mga ulo, kunin yung model ng kamiseta, tapos edit lang kunyari yun nagkiklaim, ibig sabihin talagang harap-harapang pagbababoy. Ngayon, kung palalagpasan ito ng Senado and Congress na rin, then, I think, malungkot man sabihin, pero kawawa mga Pilipino. Kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Kawawa talaga. Kung meron na akong power, ito ha, kung ito ay superpower talaga tong wand ko, kung ako tatanungin nyo, uubusin, itong wand na to, uutusan ko to para ubusin silang lahat. You know what I mean? Para ilubog sila lahat sa kumunoy. Okay? Diba sabi ko nga, dapat magpagawa ng bangin dyan sa Malacanang na bawat magnakaw, i-shoot sila lahat. Kawawa Pilipino. Kaya kahit magnakngak ako dito, kung wala kayong gagawing aksyon sa Pilipinas, people from the, like men in uniform, kayo mga military, dahil kayo may kapangyarihan. By the way, si Lisa ngayon natataranta. Nagpadala na naman ng mga nagtangki sa Malacanang kasi natatakot siyang may lumusob sa kanya. Ganon siya ka-paranoid. Lisa, di ba? Natatakot siya dahil sa mga bulong-bulong na naririnig nila, okay, na may magti-take over daw sa kanila. Kahit magpadala ka, Lisa, ng tangki de guerre, tangki di whatever dyan, tangki di pulburon, kapag inadya ng Diyos at ng taong bayan na dapat ka nang ilubog sa kumunoy, 10 kayo nila Mel Robles, kayo lahat ni Puto, matatapos kayong lahat. At hindi na kayo magtatagal. Kaya nga sabi ko, yung mga nasa likod ni Inday, kung kayo ay mga iniisip na abutin natin ng June, then, ewan ko sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, wala ng June. Ngayon na. Ngayong January na. Patatagalin nyo pa. Binababoy na bawat pamilya nyo, bawat mga anak nyo. O baka hindi kayo naaapektuhan. Kasi, may pera kayo eh. You have money. O mga negosyante, you have money. O yung mga military naman, you have money. Pero ganito na lang ba kayo apakan ng isang bansot, ng isang putot, butod, mutlo na si Lisa Araneta Marcos? Siya po lahat ang promotor yung hayop na yan. Kaya nga pinatake down ang 2 page ko kasi ayaw nilang marinig yung bunganga ko. Kaya nga sila nagbabayad ang Presidential Communications ng mga trolls. Diba? Para umatake dyan ngayon may nakikita ako dito, diba? So wala ng credibility ang PCSO. Wala ng credibility ang gobyernong ito. Dahil inamin na nila na gumamit sila ng edited pictures. No wonder si Lisa ang author nandun. Di ba yung pag na-post sila ng picture ni Lisa, tinatanggal nila yung butod ni Lisa, yung tiyan. So again, that is fake news. Bakit ka mag-edit? Pwede mo i-enhance, coloring, Pero yung babaguhin mo, interchange mo, gurguran mo ng ulo yung model ng kamiseta, tapos ilalagay mo dun sa kung kaninong ulo yun. Ilipat mo yung katawan niya, gaganon. Sinap-chap mo yung katawan nun ng model. Kaya dapat talagang kasuhan ng kamiseta ang ginawa nitong PCSO na ito. At si Mel Robles. At kung talagang, sabi ko nga, kung matino si Marcos Jr., let's say matino siya.
The moment na marinig niya ang ginawa ni Robles, dapat tinanggal na siya. Tanggalin na si Robles. Pero again, mga palangga, hanggat si Kuting at si Hisa nagpapatakbo, kahit palitan ng pangalan ng Robles, kahit anong De La Cruz, Reyes, Torres, whatever, ganun pa rin ang magiging sistema niyan. Ang dapat palitan, ang punot dulo ng pambabalahura, pambababoy, lahat na. Mga buwaka ng Ginina, mga jutang Ginimes na si Lisa at Kuting, sila dapat ang paalisin sa Malacanang kasi once na mapaalis natin mga buwaka ng inang yan, automatic na yan, magiging dugyot silang lahat at hahabulin natin sila. Kaya kayo mga sir, mga kapangyarihan, okay? Habulin natin sila lahat. Kung sino man ang susunod, si Inday man o kung sino man dyan ang magte-take over kasi hindi natin alam. Dapat talagang i-drag natin sa kulungan. Kung pwede nga lang, bitayin to mga to. Kaso lang wala tayong bitay. Okay? Ang lungkot, no? Ng buhay ng Pilipino. Ang lungkot-lungkot. Mel Rubber, sabi ni Palangga. Actually, gusto kong kung pwede nga lang magwala at sabi ko nga, gamitin natin tong wand na to sa harap-harapang pambababoy sa atin ni Robles. May papo pa. Imagine mo yung kanyang asawa dito sila.